Hi everyone, this is Juan Dilasag and once again magbibigay ako ng update sa ating newly na ginagamit, si Deye. So ito po ay 5 kW na 100 Ah na battery ni Deye. Ayan. Then ito naman po ay 3.6 kW hybrid inverter ni Deye. So pwede po siya sa off-grid at on-grid. Malaki pala ang pagkakaiba nila sa 12 volt setup patungkol sa charging. Flashback. So kahapon ay alas 3 na ng hapon ko siya natapos na install. So ibig sabihin alas 3 dun pa lang siya nag-charge at medyo makulimlim. So hanggang dito lang siya guys, mga siguro 75%. Flashback. Tsatsagan natin si Pau Pau at yung battery na maliit. So End of flashback. yung laman ng battery, tapos yung kanyang remaining na laman nung na-travel at galing sa factory. So overnight ang natira ay siguro nasa 35%. So dalawang dot. So ngayon on charging na siya. Check natin. Hopefully lumakas ang araw kasi medyo makulimlim sa umaga. 300 watts from panel. So 4 ampere ang na-charge ngayon. Makulimlim kasi. Then yung rest ay sa consumption sa bahay. So today ay nag-charge siya. Ayan. Sana kahit pa paano nasa 80 or 90%. Kahit makulimlim, yun lumakas na. Lumakas na yung araw. Much later. Biro nyo guys, eto, napakulimlim maghapon. Pero tingnan nyo, almost full na siya. So simula nung in-install ko to at ginamit namin overnight, ang natira lang ay 2 bar. Yan, dalawa na lang siya. So kahit na makulimlim, ito guys, pakita ko sa inyo. Hindi tumanaw ng maayos yung may wire kasi yung araw. So almost full na. Minsan umaabot din siya ng 1000 watts. So status ay nasa 89%. Nasa 54.02. Okay, check natin sa BMS. Ayan. So malaki pala ang pagkakaiba nila. Kasi nga dito sa 12 volt setup, mas malaki ang kanyang power loss when it comes sa charging at discharging. Ito kasi guys, tingnan natin, check natin yung battery, yung sinasabi kong ano, yung power losses when it comes sa charging at discharging. So dito nasa 54 volt na siya. So kung i-check natin sa BMS dito sa battery, so ang natetest ng inverter ni Deye pag dito ay sa battery lang dito. Kumbaga sa checking niya dito sa wire papunta sa loob. So nasa 54 volt, 54.9. So pag pinindot natin sa lithium BMS dito, yung update niya ay nasa 53. So kita niyo yan, kukunti lang yung ano, yung power losses. Compare dito kay Pau Pau, pansin niyo naman noon, so hindi na natin papaandarin. Pansin nyo noon, umaabot na ng 80 ampere dito. Pero pagdating dito sa battery, kahit sabihin natin inayos ko na yung mga umiinit, still dito, nasa 60 lang, 60 ampere. Pero dito, nasa 80 na. Ang laki ng power losses. So, ibig sabihin dito sa 48 volt na setup ni Deye, mas mababa ang power losses compare dito sa 12 volt setup.
Sa madaling salita, mas stress dito. Mas stress dito yung mga wiring. Kasi nga, compress. Ayan. So, mas mataas yung ampere. So, maximum nito ay nasa 80 ampere yung kanyang charging. Both AC at DC. So, dito, 40 ampere ang max na charging. So, ibig sabihin, hindi siya stress. Sa pag-convert ng low voltage to higher voltage, yung pag-invert na niya, mas mataas yung requirements niya para makapag-invert, makapag-convert ng DC to higher voltage. Ibig sabihin, mas marami siyang naitatapon na i-convert into heat. Mataas yung stress. Samantalang dito sa 48 volts ay mas mababa. So, less stress. Less stress yung mga pyesa, less stress sa mga wiring. So, yun ang kagandahan pala ng 48 volt DC. Tapos, when it comes to charging, hindi masyado, wala masyadong na-convert into heat. So, lahat ng energy, purely talaga, papasok sa battery. So, kahit na sabihin natin makulimlim, sure ka talaga na hindi mabibitin. Dati-dati, pag ganito ako kulimlim, alanganin na dito. So, ang gagawin ko, papatayin ko yan. Ito kasi, magcha-charge siya kahit nakapatay. Yun nga lang kasi, yung sinasabi ko na, mas mataas ang power losses niya compare sa higher voltage. Yun nga lang kasi, ito na yung sinasabi ko kanina na dalawa. Ang downside ng 48 volts, pricey. Pero, sulit. When it comes sa energy, walang masyado nitatapon into heat. Lahat napapakinabangan. Ito yung number 2. Kay Pau Pau, yes, less cost, budget friendly. Ang pangit lang kasi, ang downside ay mataas ang energy loss. Yung power losses mataas. Isa pa, stress yung mga pyesa kasi nga low voltage. Madalang lumabas yung haring araw. Kala ko hindi niya may charge pero alas 2 pa lang ng hapon, almost full na siya. How much more kung talagang tirik yung araw? Sigurado makakapag-aircon pa tayo sa loob. So maraming tatanong ko ano daw yung setup ko ng solar. Marami siguro hindi nakapanood ng mga updates ko, yung unang mga vlog ko about sa solar. So silipin natin. Mainit pala. So ito guys yung ginagamit kong solar panel. So yan lahat yung kumakarga sa ating day ngayon. Akala ko hindi niya kaya kasi bala ko magdagdag ng 3. Pag pinalad-palad sana at may pagpapakridan tayo, yung malaki, maliliit kasi to, 200 watts na underrated. Ang nagustuhan ko lang kasi dito ay kaya kong gawin na mag-isa. Ayan, kaya kong install na mag-isa, kaya kong itaas at ibaba na mag-isa. So tig to 200 lang yan guys. 2, 4, 6, 8, 800, 10, 1,000. 2, 4, 6. So nasa 1,800 watts. Yan. Yan. So dahil sa facing west yung aking bubong, gumamit ako ng mga tubular para i-correct yung kanyang elevation. So facing south siya ngayon, 1 o'clock. So hanggang ngayon, ang performance ng solar natin okay naman siya. Wala naman ako nakikita mga snail tracks
at kung ano-ano. Kasi nga hindi ko siya pinabayaan na nakalatag lang sa yero. Napapansin ko kasi pag nakalatag lang sa yero, yung expansion ng material, black yung cell. Pag tirik na tirik yung araw, may init syempre kasi nga black. Tapos biglang mauulanan, yung bakal nga nagkakaroon pa ng stress yung mga ganito pa kaya brittle. So nagkakaroon, yun ang alam ko, yun ang alam ko isang dahilan kung bakit nagkakaroon ng micro crack. At nagkakaroon ng ng paghina ng mga solar panel natin. So mas maganda talaga na well ventilated sa ilalim. Ayos. Isa pang maganda dito sa ganitong setup pala ay napakatahimik niya compare sa dati kong ginagamit na si Pau Pau. Kahit nasa loob ka ng studio, maririnig mo yung tunog ng kanyang fan. Nasubukan ko pa nga yung 24/7 na umaandar yung kanyang fan. Napakaingay kasi ngayong load hindi bumababa, hindi bumabagsak. So dito napakatahimik. So tingnan natin kung mainit. Okay lang naman. Hindi naman siya yung talagang napakainit. Kasi nga ito ay direct cooling style. Yung ambient ang magpapalamig sa kanya. So yan, almost full na siya. At medyo sumisilip-silip si Haring Araw. Ayan, so napaka-efficient niya. Hanggang alas 5 nagagamit lahat yung energy from the sun. Ayan, so mas mababa ang kanyang power losses. Para sa tingin ko, mas mababa yung kanyang power losses compare sa 12 volt na setup. So dahil sa makulimlim, wow. Oh, ubos na yung isa. Dahil sa makulimlim, nagbawas ako ng load. Ganun naman talaga sa solar Hindi natin expect talaga na yung panahon. So kailangan natin mag-budget. Yeah, marami naman. Okay, so maraming salamat sa inyong panonood sa video na to. At next time ulit, kita-kita na naman tayo sa panibagong update ni Juan Dilasag about sa ating setup.